Sabihin natin, ang Diyos natin ay mabuti. Ang Diyos natin ay mabuti. Pare ba natin siya palakpakan? God is good. God is good. Amen. Salamat sa ating mabuting Diyos Ama na nasa sangkalangitan at siya'y nasa ating mga puso din naman. Ngayong umaga nito, mga iniibig, nais kong ihanda ng bawat isang kanilang mga Biblia sa Book of Isaiah, aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 1, talatang 10 hanggang 16. I repeat, the Book of Isaiah, chapter 1, verses 10 up to 16. Wala po ito sa ating TV monitor ngayong umaga nito sapagkat hindi namin naihanda dahil naging napaka-busy ng ministry. Isaias, Kapitulo 1, talatang 10 hanggang 16. Isaiah, chapter 1, verses 10 up to 16. Yan ang una. At pagkatapos, isulat po ninyo, lilipat tayo doon sa Roma, Kapitulo 9, talatang 29. Romans 9:29. So ang una, Isaiah chapter 1, verses 10 up to 16. And then, tayo po lilipat doon sa Roma, Kapitulo 9, talatang 29. Praise the Lord. Salamat sa ating napakabuting Diyos. Amen. Hihintayin ko ang bawat isa at maging kayo mga kapatid namin nanonood ngayong umaga nito. Aming dalangin, sumayin rin ang kanyang pagpapala at makakasama namin kayo sa pagsamba sa paparating na kapanahunan sa kanyang banal na templo. Isaias, ako? Pati yung mga gawan sa Ako. At binabati namin, pagbati mula sa pamunuan ng Christ Center. Sa pangunguna ng ating mahal na Archpastor, ang lahat ng kapatiran na ngayon ay nanonood sa iba't ibang dako, lalo na sa mga nasa ibang bansa. Sumayin ang kanyang pagmamahal at ang kanyang pagkatagumpay. God bless you all. We love you, people of God. Praise the Lord. Samahan po ninyo kami. Ihanda natin lahat ang Isaiah chapter 1 verses 10 up to 16. And then we will move to Romans chapter 9 verse 29. Ngayong umaga nito, ating matutunghayan na napakalaki pala ng ating responsibility na iniatang ng Panginoon, hindi lamang sa kanyang mga lingkod, kundi sa ating lahat. Simula ngayon, kung inyong maunawaan ang kanyang salita na inyong maririnig, hindi pala natin pwedeng gawing walang kabuluhan ang ating mga sarili. Yes. Mayroon tayong responsibility. Yes. At yung responsibility yun ang magiging pag-asa ng napakaraming kaluluwa sa buong mundo, kapatid ko. Umaasa sila sa mga nasa Christ Center ngayon. Paano ito mangyayari, Pastor? Makikita natin sa kanyang salita ngayong umaga ito. Amen. Kaya tayo magsisimula na dito sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 1, talatang 10 hanggang 16. At kung inyo nang natagpuan, ganitong nasusulat sa wikang Tagalog sa King James Bible, verse 10. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ninyong mga pinuno ng Sodoma, mga kinig kayo ng kautusan ng ating Diyos, kayong bayan ng Gomorrah. Sa anong kapararakan or purpose, layunin, ang karamihan ng inyong mga hain sa akin, sabi ng Panginoon. Ako'y puno ng mga handog na susunugin, ng mga lalaking tupa, ng mga mataba, sa mga hayop na pinataba. At ako'y hindi nalulugod sa dugo ng mga toro o ng mga kordero, noon ng mga kambing na lalaki. Nang kayo'y magsidating, napakita sa harap ko, sinong humingi nito sa inyong kamay upang inyong yapakan ang aking mga looban. Huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay. Kamangyan ay karumal-dumal sa akin. Ang bagong buwan at ang sabat, ang tawag ng mga kulungan, hindi ako makapagtitiis ng kasamaan ng mga takdang kulong. Ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan at ang inyong mga takdang kapistahan. Mga kabagabagan sa akin, ako'y patak sa pagdadala ng mga yaon. At pagka inyong ikinagawad ang inyong mga kamay, ay aking ikinukubli ang aking mga mata sa inyo. Oo, pagka kayo'y nagsisidalangin ng marami, hindi ko kayo didinggin. Ang inyong mga kamay ay puno ng dugo. Mga hugas kayo, mga glinis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Mga ligat kayo ng paggawa ng kasamaan. At nais kong bigyan pansin ng verses 10, ang unang verse at ang last verse. Sa verse 10, uulitin ko, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, inyong mga pinuno ng Sodoma,
mga kinig kayo sa kautusan ng Diyos, kayong bayan ng Gomora. Verse 16, mga pugas kayo, mga glinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan sa inyong mga gawa sa harap ng aking mata. Mga likat kayo ng paggawa ng kasamaan. At ngayon tayo po ay lilipat dito sa aklat ng Roma, Kapitulo 9, talatang 29. Romans 9:29, magsingkaw. At ang sabi niya dito sa verse 29 ay ganito, at gaya ng sinabi ng una ni Isaias, kung hindi nag-iwan sa atin ng isang binhi ang Panginoon ng mga hukbo, tayo naging katulad sana ng Sodoma at naging gaya ng Gomora. Aking ulitin, at gaya ng sinabi ng una ni Propeta Isaias, kung hindi nag-iwan sa atin ng isang binhi ang Panginoon ng mga hukbo, tayo naging tulad o katulad sana ng Sodoma at naging gaya ng Gomora. At ang Diyos magpala sa magkakabasa ng kanyang salita ngayong umaga ito. At tayo kung lahat ay magsipo, tayo manalangin. Napakadakila mo, aming dakilang Ama. Walang katulad. Kamangha-mangha. Salamat po, Lord. Tumating na naman ang dakilang araw na iyong itinakda upang ang lahat ng sa iyo'y nagsisiibig haharap sa iyo ngayong umaga nito upang kayo po'y papurihan, parangalan at paglingkuran. Narito aming dakilang Ama, sadyang napakadakila mo, sapagkat laksa-laksang mga kaluluwa ang napapahamak sapagkat, Lord, hindi nagkaroon ng binhi sa kanilang kalagitnaan. Ngunit tunay nga, sadyang napakabuti mo. Nag-iwan ka ng isang binhi dito sa lupa. At ang binhi nito'y hindi mananatili bilang isang binhi. Ito'y tutubo at magiging isang dakilang pungkol ng ubas. At ang pungkol ng ubas na ito ang siyang magtuturo sa ikaliligtas ng maraming kaluluwa at hindi lang ng mga hindi nakakakilala sa iyo, Lord, kundi maging ng aming mga kapwa mananampalataya na ngayong umaging ito aming mapakikilala. Ngunit sila'y Kristiyano, ngunit sa iyong harapan, tinitignan mo sila bilang mga kagaya ng Sodom at Gomora. Kaya pangunahan mo yung lingkod na yung umaging to sa kanyang pangangaral. Holy Spirit, kayo po ang aming dakilang tagapagturo. At ang bayan patuloy na pagkalooban ng unawa sa mga naririto at sa lahat ng nanonood sa kani-kaninda ko. Purihin ka, sambahin ka ngayon at sa magpawalang hanggan. Kaya naman iyong papuri at pasasalamat aming Ama ngayon at sa magpawalang hanggan. Sa madamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus at sa inyo po, Holy Spirit, at ang bawat umiibig sa Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. At bago tayo magsipo ngayong umagang ito, batiin natin ang bawat isa. Magkarapan tayo, sabihin natin, mahal kita, kapwa ko, tagalangit. Pili kayo mga nanonood. Salamat po. Iniibig namin kayo lahat. Tayo lahat ay makakaupo na. God bless po. And because we love Sister Abby, hindi na siya babalik ng midali. Habang naglalakad, napatingin na. Napakabuti ng ating Diyos. Ngayong umaga ito na sumasalita sa paksang iniwang binhi. Iniwan na binhi, sorry. Iniwang binhi. Or pwede rin iniwan na binhi. Praise God. Ang ating magiging pag-aaral ngayong umaga nito, mga kapatid ko, ay sadyang napakahalaga. Makikita din yung sinabi ko kanina, napakalaki pala ng ating responsibility sa harap ng Diyos na kanyang iniatang sa atin. So ngayon, mabubura, kung inyong maunawaan ng aral ang salita ni Lord, mabubura yung salitang ordinary member. Hindi pwede magkaroon ng ordinary member in this church because binigyan tayo ni Lord ng isang napakalaking responsibility. Ngayong umagang ito, ulitin ko na yung magsalita sa paksang iniwang binhi. Sabihin natin, iniwang binhi. Iniwang binhi. So parang ito yung magiging pagpapatuloy ng ating nasimulang pag-aaral last week. Yung title niya is Because of Us. Ulitin ko lang, last Sunday, sinabi ni Lord Jesus Christ, habang siya'y nananalangin, kausap niya si Father God, at sabi niya, pinabanal ko ang ating sarili dahil sa kanila, dahil sa atin yan, upang sila'y magpakabanal sa katotohanan. So yung pinakabuod last Sunday ng ating pag-aaral, si Lord ginawa niyang halimbawa ang kanyang sarili upang tayo gumaya sa Kanya. Kasi gusto niya tayo talagang maging kagaya niya. Yan ang nasusulat sa ating pinakalogo, yung Ephesians 4. Ano ba yung nakasulat sa Ephesians 4? Ibinigay ni Lord ang fivefold ministry,
At ibinigay niya ang propeta, ang apostol, ang tagapagturo, ang pastor, at ang evangelista. Ibinigay niya, ang sabi ng verse 13, sa ikasasakdal ng mga banal. At yung kasunod ng ikasasakdal ng mga banal, yung for the perfecting of the saints, yung kasunod na salita, yun ang pinakamoto ng School of Ministry. For the work of the ministry niya, sa gawain paglilingkod. So talagang gusto pala ni Lord Archpas, lahat na maglilingkod sa kanya, talagang nagsimula din sa tinatawag na kasasakdalan. Kinumpleto niya. At lahat ng iyon babagsak sa tinatawag na stature of Jesus Christ. Yung daigdig ng kanyang pagka-Diyos, maaabot natin. Ngayon, alam natin ito, naririnig natin ito, naturuan tayo dito, kapatid ko, at kailangan ito'y mangyari. Kasi, ang sinasabi ko ay ito, umaasa ang maraming kaluluwa, umaasa ang maraming mga churches, at umaasa ang maraming mga pastors sa Christ the Center sa kapanahunan ito. Hindi nila ito alam. Pero yung kanilang kahihinatnan ay tinatawag na kapahamakan. Ngayon, hindi nila alam na sila papunta roon, pero kapag ating na ipakilala sa kanila, ito'y kanilang malalaman. Bakit ko nasabi ang mga bagay nito, kapatid ko? Sapagkat, huwag niyong pagkamalan, pero ito ay biblical, babasahin natin ngayon. Bagaman sila yung tinatawag na born-again Christians, bagaman sila yung mga tinatawag na preachers of God sa kapanahonan nito, samantalang Diyos, ang tingin niya sa kanila ay mga taga-Sodom at mga taga-Gomorrah. And most of you, kapatid ko, alam niyo na ang istorya ng Sodom at ng Gomorrah. Ito'y nilipol ng Diyos. Nang si Lord Jesus Christ ay nangangaral dito sa sangkalupaan, siya'y nagawi sa Capernaum. Ang mga taga-Capernaum, hindi siya binigyan ng pansin. Siya'y inis na, gumawa siya ng mga tanda, nagpakita siya ng makapangyarihang mga gawa, pero ang sabi ng Bible, hindi sila nagsisampalataya. Ganun kasama ang mga taga-Capernaum. Kaya nang matapos ang ministry ni Lord sa Capernaum, nagsalita siya. Nagsabi ni Lord dito, pagmasdan nito, mas mapagpapaumanhinan pa. Anong ibig sabihin ng mas mapagpapaumanhinan pa? Mas maiintindihan pa ni Lord ang kalalagayan. Kanina yung sinabi yun, mas mapagpapaumanhinan pa ang Sodom at Gomorrah kaysa sa inyo. Bakit sinabi yun ni Lord? Because ang mga taga-Capernaum, they were given the chance. Nangaral si Lord, nagturo si Lord, hindi nila pinansin. Samantalang yung mga taga-Sodom at Gomorrah, instantly sila sinunog at ganawang abo ng Panginoon sa napakabilis na pamamaraan. Nagpaulan si Lord ng granizo at apoy mula sa kalangitan. Hindi sila binigyan ng pagkakataon. Oo, alam natin. Binigyan ng pagkakataon nitong si Lot. Pero alam natin, si Lot hindi talaga taga-Sodom at Gomorrah. Pero yung lahat na naroon, tinunaw in an instant ng Panginoon. Hindi sila binigyan ng chance. Walang warning, walang ipinadalang preacher sa kanila. Sila'y kaagad na tinupok ng Panginoon. Pero sinabi ni Lord, kayo nabigyan ng pagkakataon. Pero sila hindi nabigyan ng pagkakataon, kaya mas mapagpapaumanhinan pa. Mas antinggan ko pala. Kula pa, kaya wikang Kapampangan. Mas antinggan ko pa maging kabibilyan because they were never given the chance na magsisi. Pero kayo, nabigyan kayo. Pero ngayon, hindi nyo ako binigyan ng pansin. Hindi nyo binigyan pagpapahalaga ang salita ng Panginoon. Ngayon, kagaya ng aking sinabi kanina, maraming churches at maraming mga preachers, kapatid ko, samantalang Diyos sila yung mga Sodom at Gomorrah. What is the evidence? Tignan natin, our scriptures. Dito sa book of Isaiah chapter 1, ganito ang nasusulat. Ang sabi niya ganito, dito sa Isaiah kapitulo 1, talatang 10 hanggang 20, atin ang ubang natagpuan. So, wikang Tagalog, ganitong nasusulat, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. So, si Lord ang nagsasalita. At ang sabi ni Lord dito sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, ninyong mga pinuno ng Sodoma, mga ginig kayo sa kautusan ng Diyos, kayong bayan ng Gomorrah. Tingnan niyo yung pananalitang iyon. Kayong mga pinuno ng Sodoma at kayong bayan ng Gomorrah. Ang tinutukoy dito ni Lord, yung mga churches today at mga preachers today. Bakit, Pastor? Sapagkat sa panahon ni Propeta Isaiah, nabura na, wala na sa mapa ng mundo ang Sodoma at ang Gomorrah. Ito'y tinupok na ng apoy sa panahon pa ng Book of Genesis. So yung kanyang pagitan ni Isaiah at ng Book of Genesis, ilang libong taon na yan. Ganun kalaki yung kanilang gap. Ngayon, ang tinutukoy dito ni Lord, yung kanyang bayan. Itong kanyang bayang Israel, and today, ina-apply natin ang salita ni Lord sa ating mga mananampalataya. Hindi ito tumutukoy sa mga unbeliever. Nagsasalita si Lord sa kanyang bayan. And today, maraming mga Christian and churches and even preachers, sabi ni Lord, kayong mga pinuno ng Sodoma, these are the preachers, at kayong bayan ng Gomorrah, kayong bayan ng Diyos,
kayong mga Kristiyano na tinatawag. Ito ang babala ng Panginoon ang sabi niya. Mangakinig kayo sa kautusan ng ating Diyos, kayong bayan ng Gomora. Sa anong kapararakan? Alam niyo ibig sabihin ng kapararakan? In the English Bible, ang sabi niya, purpose. So sa Tagalog, layunin. Ulitin ko. Sa anong kapararakan ang karamihan ng inyong mga hain sa akin? Sabi ng Panginoon, ako'y puno ng mga handog na susunugin ng mga lalaking tupa at ng mga mataba sa mga hayop na pinataba. At ako'y hindi nalulugod sa dugo ng mga toro o ng mga kordero o ng mga kambing na lalaki. Nang kayo'y magsidating na pakita sa harap ko, pagmasdan yung pananalitan nito, nang kayo'y magsidating na pakita sa harap ko. Today, naparito tayo. Kaya nga ang sabi ko kanina, Archpass Monday, doon sa panimula ng verse 10, yung tinutukoy ni Lord na Sodoma, pinuno ng Sodoma, these are preachers. Kayong bayan ng Gomora, these are Christians. Kasi sila'y naparoon upang sumamba kay Lord. Kaya sabi niya dito sa verse 12, nang kayo'y magsidating na pakita sa harap ko, tayo ngayon ay naparito upang humarap at sumamba kay Lord. Say Amen. Kaya nga nandito tayo. Tayo'y umaharap sa Kanya. At ang sabi niya, ating ipagpatuloy ang verse 12, nang kayo'y magsidating na pakita sa harap ko, sinong humingi nito sa inyong kamay upang inyong yapakan ang aking mga looban. So si Lord hindi pala talaga lubusang nagagalak, hindi siya natutuwa, at hindi niya kalooban na ang lahat ay haharap sa Kanya. Binigay niyang halimbawa ngayong umagang ito ang mga si Kristiyanong Sodoma at Gomora. Bakit? Sila yung umaharap sa Kanya, ngunit marumi ang kanilang pagiging Kristiyano. So ngayon, dadagdag natin ito sa mga katuruan ng Christ the Center laban sa mga nagsasabi na hindi posible, mahirap na maging sakdal dito sa lupa. Idadagdag natin ang katuruan ito laban sa mga churches and even preachers na nagsasabing ang kasasakdalan ay isang kalangitan lamang. Sa mga nagsasabing hindi natin maiwasan ang magkasala. Sa mga nagsasabing kakambal natin ang kasalanan dito sa lupa, part of life yan. Idadagdag natin ang pananalitan nito. Ayaw ni Lord. Hindi niya kinalulugdan ng sino man ay papasok sa kanyang harapan. Oo, meron silang mga kaloob. Pero sabi niya, kayo'y pumupunta sa aking harapan na narito, hindi kalugod-lugod. Sino ang humingi ng bagay na yan sa inyo? So, hindi sila kalugod-lugod. Hindi sila invited. Verse 13, huwag na kayo magdala ng mga walang kabuluhang alay. Kamangyan ay karumal-tumal sa akin. Bagong buwan at ang Sabat ang tawag ng mga kabuluhan. Hindi ako makapagtitiis ng kasamaan at ng takdang pulong. Ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan at ang inyong mga takdang kapistahan. Mga kababalaghan sa akin. Ako'y pata. Alam niyo ibig sabihin ng pata? Nagsawa na si Lord. Ako'y pata, niya, sa pagdadala ng mga yaon. So ngayon ating makikita, kapatid ko, ang pinakamahalaga pala sa harap ni Lord ay yung maiharap natin ang ating sarili bilang haing buhay at kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Ito ang pinakamahalaga. Oo, darating ang panahon tayo lahat ay mapagpapala. Say Amen. Amen. Darating ang panahon matutupad ang pangako ng Diyos. You go to other churches, for example, in Concepcion. Nakalimutan ko kung anong pangalan ng barangay. Pero lagi ko itong narinig noon pa man. Ito ay balita sa buong bayan ng Concepcion. May isang church sa bayan na iyon. At ang sabi nila ay lahat ng nag-a-attend dyan, mayayaman. Yun ang kanilang pagkakakilala sa church na iyon. Ang sabi nila sa wikang Kapampangan, gano'n sasambakin, makwarta. Yun ang kanilang lagi sinasabi. Pero hindi ko alam kanilang sinasabi. Hindi ko alam kung ano ang kanilang katuruan. Pero may mas maigi doon. So sinasabi nilang lahat na nag-a-attend dyan ay mayayaman. I-apply ko ito. Lahat ng nag-a-attend sa Crisis Center, ito'y totoong bayan ng Diyos. Amen. Yung lahat na nag-a-attend sa Crisis Center, silang lahat ay kinasihan at pinuspos ng Espiritu Santo. Amen. Lahat na nag-a-attend sa Crisis Center, silang lahat ay totoong pinagpala ng Diyos. Maraming yumayaman, maraming napagpapala dito sa mundong ibabaw, pero ang kanilang pagpapala hindi nanggaling sa Panginoon. Pakita natin sa lahat, sa pamamagitan ng pagpapakatotoo sa harap ng Diyos, tayo ay magmamana ng kanyang pangako dito sa sangkalupaan. Say Amen. Amen. Ang sabi ni Lord, ako'y patana. Yes, we can go to the church na tayo may malalaking kaloob. Alam niyo, kung titignan niyo ang ating mga offering boxes today, darating ang araw, hindi yan magiging sapat. Yes. Yes. At ang usapan dito ay hindi lamang sa pananalapi. Kagaya ng ating sinasabi, ang ating pagsamba, hindi involved diyan
ang usapang pananalapi. Kasi lahat ng yan basic sa harap ng Panginoon. Yes. When you love the Lord, kailanman hindi magiging issue sa iyo ang pagkakaloob. You go to the church because number 1, mahal mo ang Panginoon. Number 2, talagang gusto mo magkamit ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Hindi magiging mabigat sa iyo ang usapang iyan. Ngayon, sasabihin ko ito sa inyo, kapatid ko, laksa-laksa ni muli mong kaluluwa ang darating sa bakuran ng Crisis Center. At pagkatapos, millions ang nasa labas. Mangyayari ang bagay nito. Sila'y pakarap, sila'y papasok, sila'y magkakaloob. Kagaya ng ating sinabi noon, hindi natin i-adapt yung sistema ng mga churches abroad na pagdating nila sa pintuan ng church, nandoon na yung mga offering ushers. Dala-dala nila yung mga terminal na gusto mo magkaloob, ipapatong mo lang yung credit card mo at yung NFC-enabled cellphone mo, and then itatype mo kung magkano ang pagkakaloob mo, yung kanilang pagkakaloob is all about digital. Hindi natin gagawin yun. Talagang gagawin natin yung traditional, yung biblical, yung nakasanay ng Crisis Center, pagpapatuloy natin, tayo lalapit dito sa harap upang magkaloob sa ating Panginoon. Pinagmamasdan tayo ng ating Panginoon. Pero ang pinakamahalaga ay ito, oo, nagkakaloob ka, pinagpala ka, naging milyonaryo ka, naging bilyonaryo ka, malaki ang iyong pinagkakaloob, gumagawa ka in the ministry. Pero sa likod ng mga iyon, kalugod-lugod ba ang ating puso sa harap ng Panginoon? Maraming churches today, believe me kapatid ko, hindi nagiging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Yes, sila yung nagkakaloob, pero ang kanilang puso ay hindi matuwid. Bakit? Sila yung naging Sodom at Gomora sa harap ng ating Panginoon. Continue. Dito sa verse 14. Ipinagdaramdam mo, tapos na tayo dito sa verse 14. Sinabi niya, ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan at ang inyong mga takdang kapistahan. Ito ang pagtitipon at mga kababalaghan sa akin. Ako'y pata sa pagdadala ng mga yaon. Ako'y nagkaroon ako ng member noon sa church, sa kabilang church, sa iba nating church, and he was a worker, or she was a worker. Naging kamanggagawa pa eh. Pero ang taong ito, ang babae nito, hindi talaga kayang magpakatuwid sa mata ng Diyos. Laging taliwas ang kanyang ginagawa. Noon pa man. Ang sabi ko, ang taong ito, hindi niya kayang magpakadisente, hindi niya kayang gawin ang katuruan, laging baliktad ang kanyang ginagawa. Matigas ang kanyang ulo. Hindi kayang sumunod. Pero mayroon siyang pattern. Kapag gumawa ito ng pagkakamali, alam ni Brother, where's Brother Yuman? Ay, ito pala. Kapag gumagawa ito ng hindi tama, at yun yung gagawin, Brad, pag may kamali, maglibriya. Sinusubukan niyang suhulan ng mga kapatiran, sinusubukan niyang magkaloob sa kanyang pastor, na kumbaga may dadaan niya sa pagkakaloob ang kabayaran ng kanyang pagkakamali. Ito ang naging pattern niya sa loob ng napakahabang panahon. Pero hindi niya kayang dayain at hindi niya kayang suhulan ang Panginoon. Ang salita ng Diyos ang siyang mananaig. Amen. Verse 15. At pagka inyong iginagawad ng inyong mga kamay, when we praise the Lord, nagtataas tayo ng ating mga kamay. Aking ikinukubli ang ating mga mata sa inyo. Masakit ito. Imagine, pinupuri mo ang Panginoon, umiiyak ka, pero sa katotohanan, ikinukubli pala ni Lord ang kanyang mga mata sa atin. May mga Kristiyanong ganyan. Kasi, sinabi ito ni Archpaps, hindi mo ba napansin na niya? Hanapin mo yung pinakamaiingay in the church. Kapag panahon ng pagpupuri, sila'y umiiyak. Pero yung pag-iyak nila, hindi lang basta ordinaryong pag-iyak. Talagang sinasakop nila ang church sa kanilang ingay. Napakaingay nila. Mananalangin lang yan ng opening prayer, umiiyak. Mananalangin lang ng love offering, umiiyak. When they praise in the church, napakaingay nila. Akala mo, sila'y puspos na puspos. Pero yung iba, hindi. Pero lumitaw ang sapagkat walang may tatago kay Lord. Dumating ang kapanahonan, ipinakita ni Lord ang isang katotohanan. Itong maiingay na ito pala, kaya sila maiingay magpuri, kaya maiingay sila manalangin, talagang excessive, hindi normal yung kanilang pag-iyak. Kapatid ko, yung kanilang noise is because nagsisisi lamang pala sila sa kanilang ginagawang mga kasalanan. Kasi magkaiba eh. Yung emotion sa tinatawag na kapuspusan. So ngayon nakikita natin ang pagkakaiba ng mga tunay at hindi tunay sa harap ng ating Panginoon. At itong mga hindi tunay nito, silang lahat ay winalis ng Panginoon palabas ng kanyang iglesia. Kaya nga pakatiyakin natin, kapag tayo nagtataas, iginagawad natin ang ating mga kamay kay Lord, tiyakin natin yung hindi niya aalisin ang kanyang mga mata sa ating harapan. Kami mga pastor, nararanasan namin yan. Dumating ako sa puntong ganyan for several times. Meron akong isang member in the early church ng aking ministry. Siya ay labanero. Siya ay gumagawa ng masama. Ayaw niya magpakatuwid sa iglesia.
Hindi niya ako matanggap as his pastor. So dumating ako sa punto, pilit kong ini-extend ang ating pag-ibig sapagkat yun ang ating katungkulan. At yun ang gustong gawin, yun ang gustong ni-express na ating gagawin, kahit masama ang ginagawa na express ko pa rin ang ating pag-ibig. Pero dumating ako sa punto na kahit mahal ko siya, ayaw ko na siyang nakikita. Kapag umiikot ang aking mata in the church, kapag ako'y nangangaral, at kapag ako'y natapat sa kanya, lalaktoin ka na ako mga ito. Nilalaktawan ko siya. Talagang ayaw ko na siyang makita. Dumating ako sa puntong gano'n. Pero pinakumayan ko, pilit kong pinapangaralan kasi gusto kong maligtas sa kanyang kaluluwa. Pero dumating na sa ganung punto, ayaw ko na siyang makita. Talagang lalaktoy yung mata ko kaya. At dumating ang kapanahunan, siya ay inalis ng Panginoon. Nangyayari. At naulit sa ikalawang pagkakataon sa ibang tao na naman, at nangyari din, sila ay inalis ng Panginoon dito sa mundong ibabaw. Si Lord, inaalis din niya ang kanyang mga mata, ang kanyang paningin sa mga Kristiyanong pilit na naggagawad ng kamay, pero marumi sa kanyang harapan. So ngayon makikita natin, kapatid ko, ganito ang kalalagayan ng maraming churches all over the world. Napakasama na ng kanilang kalalagayan. Walang pagbabago. Pero iba ang kalalagayan ng Christ Center. Say Amen. 16. Mga gugas kayo, ito ang utos ng Panginoon. Mga gugas kayo, mga glinis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan sa inyong mga gawa sa harap ng ating mga mata, mga glikat kayo sa paggawa ng kasamaan. Ano yung sinasabi dito ng ating Panginoon? Uulitin ko, mga gugas kayo, mga glinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan sa inyong ng inyong mga gawa sa harap ng ating mga mata, mga glikat. What is mga glikat? Itigil ninyo ang paggawa ng kasamaan. Hindi kasi tinatanggap ni Lord ang panalangin, at ito'y aking nabanggit last week sa 2 Chronicles 7:14. Ang gusto ni Lord, tayo magpakumbaba, tayo manalangin, hanapin natin ang kanyang kapigilan, at ito ang pinakamatindi, talikuran ng ating masamang gawa. Hanggat hindi natin tinatalikuran ng ating masamang gawa, hindi tayo pakikinggan ni Lord. This week, meron akong nakasalubong dito sa isang sa DIY shop dito sa Mexico. Ang DIY shop ay isang, meron din yata dito po sa March Pass. All variety store yan kompleto, from hardware na mga kagamitan, mga parts na pang bookstore, pang kusina, pang bahay, kompleto yung DIY na yan. Malaki yung binuksan nila in Mexico sa Robinson's Global. Isa yan sa pinakamalaking DIY na nakita ko. Wala man akong kailangan kasi gusto ko lang bilhin na yung bala ng barena para sa pader, yung balas pang semento. Yun lang ang pinunta ko, pero ang dami ko nakitang kailangan. So, kinuha ko yung mga pwedeng kunin na lalo na magagamit sa church. Nung ako'y matapos na, kapatid ko, papunta na ako ng cashier, meron akong nakasalubong. At nung pakatignan ko siya, sabi ko, ito'y kapatid dati sa church, ang sabi ko. Nilapitan ko, in-express ko ang aking pag-ibig, binati ko siya, at sabi ko, kamusta na ka-apo ako? Kamusta na ka-apo? Kabilang ko pa din ng Pilipinas, ang sabi ko. Kailan ko pa dumating ng Pilipinas? Ang sabi niya, noong August 30 pa, pastora niya. Sabi ko, August 30? August today, so September 20. So matagal ka na sa Pilipinas? Ang sabi ko, kailan ka babalik ng abroad? September 28. Okay, so pagkatapos ng birthday mo, babalik ka na. Kasi alam ko yung birthday niya. Birthday niya itong si Jayan. Ang sabi ko sa kanya, so paalis ka na rin pala next week. Matagal ka na sa Pilipinas, ba't hindi mo magawang pumunta sa church? Ang bahay mo, mga nasa 7 minutes lang, kung magta-tricycle ka, papunta ng church. Pero hindi mo kailangan mag-tricycle, sabi ko, ang dami mo sasakyan Wala mong 7 minutes, nasa church ka na, sabi ko. Kung ayaw mo sa Mexico, pwede kang pumunta ng Mother Church. At ang sinagot ka sa akin na ito, busy ko, pastor. Busy ako, pastor. Ngayon ang sabi ko sa kanya, busy? Naintindihan mo ba yung sinasabi mo? Kapatid ko, sabi ko. Pakinggan mo, sasabihin ko sa iyo ngayong umaga nito. Ang mga tinatangkilik mo ngayon, pwede mo wala ang lahat ng iyan. Masaya ka ngayon. Nanggaling kayo sa tinatawag na karupaan. Pero ngayon, tignan mo, nakakabili ka ng maraming sasakyan. Binibili mo ng mga brand ng sasakyan ng mga kapatid mo. Nakabili ka ng mamahaling lupa dito sa tabi ng SM Talabastagan. Marami kang naipundar, meron ka na rin farm, so Nuecia. Marami ka nang naipundar at marami ka ng pera sa bangko. Kung gusto mong umuwi ng Pilipinas, makakauwi ka na hindi mo iniisip yung gagastusin mo sa aeroplano.
napakaganda ng iyong kabuhayan, ang sabi ko sa kanya. Pero bandang huli, ang sinasabi ko sa iyo ay ito, lahat ng iyan pwedeng bawiin ng Panginoon. Sapagkat nasusulat, forsake me and I will forsake you. Isa ang pinakamamahal mong anak, ang nag-iisa mong anak na iyan. Kapag yan ang gustong paluin ng Panginoon, walang magagawa ang pera mo. Walang doktor na makatutulong kung hindi ito pahihintulutan ng Panginoon. Wala tayong may pagmamalaki kay Lord. Ang sabi ko, ngayon, at the time of your distress, sa panahon na ikaw ay nasa matinding kagipitan, naubos ang ipon mo, naubos na ibenta mo na ang iyong mga naipundal sapagkat malala ang naging sakit ng iyong anak. Hindi ko sinasabing ganyan na mangyayari, pero kapag pinabayaan mo Panginoon, nasusulat pababayaan ka rin niya. Ngayon, kapag nasa panahon ka ng matinding kagipitan, lalapit ka kay Lord. Pupuntahan mo kami, hihingi ka ng prayer, ikaw ay luluhod sa Kanya, mananalangin ka, at ang sasagot sa iyo ni Lord ay ito, busy ako. Yes! Because kung anong yung itinanim, yun din ang yung aanihin. Sinasabi ko sa iyo, kailangan mo si Lord. Ano ang sinasagot mo? Busy ako eh. Marami akong ginagawa. Pinupuntahan ko ang aking mga binibiling lupa, pinupuntahan ko ang aking farm, marami akong investment na kailangan na sikasuin. Kaya even on Sunday, nasa bahay lang ako, nagpapahinga sapagkat busy na ako buong linggo. Ganun ang iyong reasoning. Tatawag ka kay Lord, busy ako, sabi ni Lord. Anong mangyayari sa iyo? Sabi ko. Pakinggan mo ng aking sasabihin bago tayo maghiwalay. Di ba't nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias, seek ye the Lord while he may be found. Hanapin mo ang Panginoon hanggat siya'y naririyan. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Hindi sa lahat ng oras. Natatawag ka, hanapin mo, matatagpuan mo siya. Hanapin mo ang Panginoon habang siya'y malapit. Darating ang punto, hahanapin mo siya, kailangan mo siya, wala na siya. Pwedeng nag-rapture na. O pwedeng nagdamdam siya. Sa ating binabasa, nagdamdam si Lord sa mga Kristiyano, kaya tinawag silang mga taga-Sodom at mga taga-Gomora. Maging masama kanilang pamumuhay. Ako'y patana, sabi ng Panginoon. Kaya sabi niya dito sa verse 16, kayo'y mga gugas, mga ginis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan sa inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Maglikat kayo ng paggawa ng kasamaan. Ito ang pagkakamali ng maraming mananampalataya. Ang pagsisisi ay laging nasa huli. Alam niyo bang mapanganib ang pagpapabaya sa Panginoon? Alam niyo bang mali at napakalaki ng kapakamakan na kahihinatnan ng mga Kristiyanong ayaw magpakatuwid sa harap ng Panginoon? Kamatayan ang kanilang kauuwian. Maagang mamamatay. Tignan niyo ang evidence, kapatid ko. Dito sa verse 17, ganito ang nasusulat. Mga tuto kayong magsigawa ng mabuti, sabihin na natin, Amen. Amen. Sabihin, hindi nila alam paggawa ng mabuti. Ano bang mabuti, Brother Noel? Ang pagpapakasanggan. Ano bang mabuti sa harap ng Panginoon? Ang pagpupuri. Anong mabuti sa harap ng Panginoon? Na tayo mga naglingkod sa Kanya. Anong mabuti sa harap ng Panginoon? Yung tayo babangon na maaga at hindi tayo malilate sa church. Amen! Amen! Hindi ba last Sunday nagtanong po ako? Sabi ko sa inyo, maaga tayo sa susunod na linggo. Tanong ako ngayon, umaga nito, sino sa inyo ang hindi na late? Maaari ba magtaas ng kamay? Because when you love the Lord, magagawa natin ng lahat ng yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo Biyernes pa lang, maligo na tayo. Pero kung ayaw nyo gawin yung bagay na yun, maaga tayo bumangon. Huwag na tayo magpuyat. 3 weeks ago, we were invited sa palengke to bless ang tindahan ng kapatid na Johnson at ang kapatid na Dinalin. Ngayon, pinagpala ni Archpass, pinagpala ko ang inyong pwesto, at sa pagpapala, kayo tunay ang pagpapala. Hindi lang sa kabuhayan, maging sa lahat ng bagay. Pero may babala. Huwag na huwag niyong pababayaan ng Panginoon dahil lamang sa salitang negosyo. Napakahirap ng pagnenegosyo sa Pilipinas. Totoo yan. Pagod kayo, bumibiyahe kayo, and then masarap ang tulog ng iba, pero kayo bumabangon na. Hindi biro-biro ang buhay sa palengke. Mapagod. Masakit. Pagkatapos nandun ba yung mga tinatawag na mga pangutang, tapos tatakasan ka, maraming salbahe, punong-puno ng, and then makakuha ka minsan ng produkto na medyo pinasana. Pero alam nyo, kahit gaano ka-stress ang pagnenegosyo, always pakatandaan natin ang isang bagay. Hindi natin pwede pakialaman ang para sa Panginoon. Yes. Hindi po pwede. Kapag nagsimula tayo mag-enjoy dito sa lupa, kapatid ko, pumupunta tayo sa pagiging Sodom at Gomora. At ayaw namin mangyari sa inyo yun, at sa inyong lahat, at sa ating lahat.
Kasi kung nagsimula tayong mapunta sa ganung kalalagayan, yung pinababayaan natin ng Panginoon, papalapit tayo sa landas ng kamatayan. Anong kamatayan iyan? Tingnan yung evidence, kapatid ko. Dito sa verse 17, pagpatuloy natin. Mga tuto kayong mga sagawa ng mabuti. Inyong hanapin ang kahatulan. Inyong saklolohan ang napipighati. Inyong hatulan ang ulila at ipagsanggalan ninyo ang babaeng baho. Inyong saklolohan ang napipighati. Yung oppress. In the church, mayroon kasi mga salbahe. Mayroong mga taong hindi nila kasundo, bagamat sila'y nag-attend sa church, bagamat sila'y Kristiyano, pero yung kanilang mga gawa hindi matuwid. Ewan ko, bakit may mga ganyan Kristiyano na pikakasamang dala rin alawadang kapatid king, Ewan ko kung sila'y inggit, ewan ko kung sila'y, ewan ko ba't ganun ang kanilang paggawa. Dahil dito'y inaapi nila ang ibang kapatid sa Panginoon. Hindi mo pwedeng palampasin ang ganitong bagay. Nasusulat inyong saklolohan ang napipighati. Sa loob ng church, hindi pwedeng gumawa ng kaguluhan ng sino man. At ang lahat ng gumagawa ng kaguluhan, kapatid ko, kung ayaw nilang magbago, sila'y paaalisin sa iglesia. Dalawa lang ang mangyayari dyan. Kung hindi sila paalisin sa iglesia, sila'y aalisin ni Lord dito sa mundong ibabaw. Nasusulat Tignan natin ng ebidensya. 18. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatubiranan, sabi ng Panginoon. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay parang tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagamat maging mapula, na kagaya ng matingkad na pula, magiging parang balahibo ng tupa. Kung kayo'y magpusa at mga masunurin, tayo po ba'y masunurin? Amen. Tayo ba'y masunurin? Amen. Kung kayo'y magpusa at mga masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Yung pangako ni Lord na pagtatagumpay, pagpapala, kaganakan, mangyayari sa atin ang mga bagay na iyan. At ang sabi ng verse 20, ngunit kung kayo'y magsitangi at maghimagsik, ibig sabihin, natisod ka, lumabad ka, nagdamdam ka, kayo'y lilipulin. Anong ibig sabihin ng lilipulin? Kayo'y mga mamatay. Ulitin ko, kayo'y lilipulin ng tabak sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Mayroong isang reporter, ang GMA 7, this week, siya yung birthday. At ang babae nito sa kanyang birthday wish, alam ko ito yung nakita on TV and social media. Sa kanyang birthday wish, kasi hindi ba naging tradition ng mga unbeliever na kapag sila'y birthday, iboblow nila yung candle sa kanilang cake. So, bago nila iboblow yung candle, sasabihin nila, make a wish. Sinabi niya yung wish niya, kasi karamihan tinatago yung wish. At ang sabi niya, mamatay ang lahat ng kurakot sa Pilipinas. Naging uso pa yun, naging viral pa. Yung iba gumawa ng cartoon, nag-wish siya, mamatay ang lahat ng kurakot sa Pilipinas. Doon sa ikalawang cartoon, yung lahat ng mga tao, parang yung drawing lang, parang nasa kongreso, nitwag langan. Pagka-wish niya, natumbang lahat, nangamatay ang lahat ng nasa kongreso. At tapos yung susunod na cartoon, may pakailing ko pa Ito'y cartoon lang, no? Pero on social media. Itong isang demonyo, nagtataka siya. Ba't ang daming tao ngayon na dumating sa impyerno, kanya? Talagang ang haba ng pila sa impyerno. Nagtataka talaga siya. This is unusual. Wala naman ako nabalita ang nangyaring kalamidad na malaki sa ibabaw ng lupa. Ba't ang daming namatay, niya? Pagkatapos, pinuntahan niya ng demonyong ito, si kamatayan sa kanyang opisina. Yung lahat ng kapapasok ng impyerno, pinapipirma ni kamatayan Tinanong ng demonyo itong si kamatayan, ang sabi niya, bakit ang daming pumapasok ngayon sa impyerno? Unusual ito ang haba ng pila niya. Sumagot si kamatayan, meron kasing nag-wish na mamatay ang lahat ng kurakot. May lang yan. Nakatula lang Alben ang pangpakiramdaman, pero alam nyo, nature nila yun Sila yung mga anak ng Diablo. Makakapal na sila, hindi na nila alam ang nakakahiya. Kasi nga, wala sila kay Lord, sila yung mga anak ng Diablo. Pero tayo, pag tinatawag tayong born-again Christian, kapag tinatawag tayong mga Kristiyano, iba ang ating kalalagayan, kapatid ko. Yung gawa ng mga di mananampalataya, hindi pwede yung maging gawa natin. Yung kanilang nature, yung kanilang culture, yung ginagawa nilang lahat yan, hindi pwede gawin ng mga anak ng Diyos kasi sila ay anak ng Diablo at tayo ay mga anak ng Diyos. Ang sabi ni Lord, mga glikat kayo sa paggawa ng kasamahan. Lumapit kayo, mga sisi kayo niya. Ngunit kung hindi nyo gawin at kayo'y mga gimagsik,
Anong sinabi ni Lord? Kayo'y mga lilipol. Kaya sinabi ko kanina nung ako magsimula, mamamatay ang lahat ng Kristiyano na nagiging Sodom at Gomorrah pa rin sa loob ng iglesia sa kapanahunan nito. Samahan niyo ako, tignan natin ang verse 20, ulitin natin. Ngunit, kung kayo'y magsitanggi at mga imagsik, kayo'y lilipulin ng tabak sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Sino nagsalita? Ang Panginoon. Kaya nga wala akong pananagutan niya na Archpastor. Darating ng araw, dun sa taong yun, na pinagsabihan ko, nung nakasalubong sa global, sinabi ko, hanapin mo ang Panginoon. Huwag mong isasagot kay Lord na busy ako. O ngayon, sinabi ko nga tutukulan, wala na akong pananagutan sa Kanya. Kasi alam niyo kapatid ko, kung hindi natin bubuksan ang ating mga bibig, mapapahamak ang maraming kaluluwa. Kaninong tumayo ko dito, sinabi ko sa inyo, maraming kaluluwa at maraming mga ngaral ang umaasa sa atin. Hindi nila alam yan. Pero once na narinig nila sa atin ang katotohanan, magsisimulang tutubo sa kanila at magko-question sila sa kanilang mga buhay. Oo nga no, bakit kami hindi ganon? Yes. Bakit sila ganon ang kanilang katuluan? Bakit sila nagawa nila ang mga bagay na yan? Bakit ito binabasa ko pero hindi ko naunawaan? Pero nung banggitin sa akin, biglang nabuksan ang aking kaisipan. Ganun palang gusto ng Diyos. Pero bakit kami hindi? At magsisimula sila ngayong aasa sa atin. Alam niyo kung bakit? Kasi ang lahat ng mga Kristiyanong Sodom at Gomorrah, silang lahat ay papunta sa kamatayan, papunta sa pagkalipol. Pero dahil ang Diyos ay pag-ibig, say Amen. Ang Diyos ay pag-ibig, meron siyang ginawa. Alam niyo kung anong ginawa ni Lord? Nag-iwan siya ng isang binhi. Yun ang ating title. Ang mabubuting binhi sa sinaunang kapanahunan, magbabanggit ako ng ilan, ang ating nuno, which is si Amang Abraham. Siya ay isang mabuting binhi na itinanim ng Panginoon dito sa sakalupan at ang kanyang binhi nananatili. Ang kanyang lingkod na si David, kalugod-lugod sa mata ng Diyos, alisin natin yung kanyang naging pagkakamali sapagkat mismo ang Panginoon inalis niya sa kanyang harapan at siya'y naging kalugod-lugod sa kanyang harapan. Ito'y binhi na mabuti sa harap ng Panginoon. Yan si Haring David. Ngunit wala na si Abraham. Wala na si Haring David. Pero may sinabi ang Panginoon, nag-iwan siya ng binhi sa ating kapanahunan. At ang binhi nito, kapatid ko, ay walang iba. Unang-una, ang mga lingkod ng Diyos sa Crisis Center. At ikalawa, kasama kayo sa mga binhing iyan. Look at the evidence. Tayo kung binhi. Sapagkat kung walang binhi, walang pag-asa. Amen. Evidence. Sa ating teksto, Romans 9:29. So kanina tinignan natin sa ating scriptures, sa Isaiah 1 verses 10 up to 20, mapapahamak ang maraming churches and preachers sapagkat sila'y Sodom at Gomorrah sa harap ng Panginoon. Pero nagbigay si Lord ng pag-asa at sabi niya dito sa Romans 9:29, maaari ba ninyo akong samahan tayong lahat ay pagbasa ng malakas? Yes. Verse 29, at gaya ng sinabi ng una na Isaias, kung hindi nag-iwan sa atin ng isang binhi ang Panginoon ng mga hukbo, tayo naging katulad sana ng Sodoma at naging gaya ng Gomorrah. Tignan nyo ang napakagandang pananalita dito ng lingkod ng Diyos. Ang sabi dito ni Apostol Juan, sapagkat si Apostol Juan na nagsabi, at inulit niya yung sinabi nung una ni Propeta Isaias. Alam niya, hindi ba ang pagitan ni Lord Jesus Christ at ni Propeta Isaias ay 400 taon? 400 years. Pero lumipas ang 400 years, alam ng mga apostol ang sinalita ng mga propeta. Kaya, listen, hindi lang ang pangangaral ng ating tinatandaan, maging ang mga pahayagan. Yes. Si Isaias ay isang propeta. Nagpayag sa kanyang Panginoon. It was a revelation. Hindi yun prophecy. Yun ay isang kapahayagan. At lumipas ang 400 years, ito'y alam ng mga apostol. Kaya sinabi dito ni Apostol Juan, at gaya ng sinabi ni Isaias, alam nilang nasusulat. Kung hindi nag-iwan sa atin ng isang binhi ang Panginoon ng mga hukbo, tayo naging katulad sana ng Sodom at ng Gomorrah. Ang sinabi ko kanina, si Amang Abraham, wala na dito sa sangkalupaan. Itong si Haring David, wala na sa sangkalupaan. Itong si Lord Jesus Christ, siya'y nangaral, pero siya'y bumalik na sa sangkalangitan, at wala na rin dito sa mundong ibabaw. Wala na silang lahat dito sa mundo. Pero, nag-iwan si Lord ng pag-asa sa lahat ng tao dito sa lupa. Ano kanyang ginawang pag-asa? Siya'y kaliligtas ng marami, nag-iwan siya ng isang mabuting binhi. At ang binhing ito
ay tayo sa Christ the Center na magpapakilala, ganito ang panuntunan ng Panginoon, ganito ang kalooban ng Panginoon, ganito ang gustong gawin ni Lord natin habang tayo nandito sa lupa. Isang binhi ng pag-asa, tayo yun. Tayo ang magpapakilala sa maraming preacher at sa maraming kapwa mananampalataya at mga hindi mananampalataya. Tayo ang binhi iniwan ng Panginoon sa ikaliligtas ng maraming kaluluwa. Amen! Tayo, sabihin natin, tayo ang binhing iniwan ng Panginoon. Again, tayo ang binhing iniwan ng Panginoon sa ikaliligtas ng maraming kaluluwa. Yesterday, tinawagan ako ni Archpax. Ang sabi sa akin ni Archpax, salita niya. Pag-drive mo ko, pupunta tayo, mag-ministry tayo niya. Puntahan natin ang kapatid ko sapagkat ilang weeks na po kami nagpaplano ni Archpax na mag-pupunta ng Maynila. Pero hindi kami napupunta dahil maraming ginagawa. So, pinahintulot ni Lord, sila na lang ang pupunta ng Tarlac at kami ang pumunta sa kanila. Mas malapit na. Although it was Saturday sila napunta kasi siguro yun ang araw na walang trabaho. At pumunta silang napakarami nila. And all of them, silang lahat na nagsindating, all of them, hindi natin kamukha sa pananampalataya. Sila yung mga religion dito sa Pilipinas na nagsasabi, si Kristo ay tao lamang. So alam niyo ang aking tinutukoy. Ngayon, ganito ang kanilang paninindigan, ganito ang kanilang religion from the very beginning. Solid sila sa kanilang paniniwala. And then, habang nagsasalita itong si Archpax, bigla niyang sinabi, at ngayon may ituturo sa inyo, may babahagi sa inyo itong si Pastor Graham. Bigla niyang pinasa ka aking mind. So ngayon, ang sabi ko nung pauwi na tayo Archpax, kasi pinigla ako ni Archpax eh. Pero kahit bigla, kailangan lagi kang handa. Hindi po pwede sa atin bilang mga mananampalataya, yung bibiglain ka and then sasabihin mo, hindi ako nakakanda eh. Masama yun. Hindi ba lagi ko sinasabi ito sa iyo, kapatid na Raymond? Anong isang motto natin sa School of Ministry? Always, laging handa. Tanungin ko kita, kung ikaw ang biglang pinagsalita ni Archpax kagabi, sa mga ganong di mananampalataya. Agyo mo lang turwanan. Kasi kailangan eh. Yes. Hindi po pwede yung hindi po ako nakapaganda. Hindi ba sa sinaunang iglesia, ganyan. Nung kahilig tutuki, napakahilig nilang sumama sa outreach. Pero kapag sinabi mo, ikaw mag-open prayer, hindi po ako nakahanda. Actually, hindi naman pinaghahandaan yan eh. Kasi nasa iyo na eh. Lagi kang handa, nasa iyo ang salita ng Panginoon. Eager ka na makapaglingkod kay Lord. Kaya, ewan ko ba, ba't ganyan naman sinuunang Kristiyano? So, kinuha akong pagkakataon, ibinigay sa akin ni Archpax ang pagkakataon na magbahagi. Ipinakilala ko sa kanila, number 1, bakit hindi kayo pinagbabasa ng Biblia? Sa amin, pinapuwersa kami ng aming mga pastor na magkaroon ng sariling Biblia at magbasa ng Biblia. Kasi nasusulat, you shall know the truth and the truth will set you free. Nung kami pumunta, kinuwento ko sa kanila, nung kami pumunta sa Ilocos, nakakwentuhan namin ng maraming tao. At ang sabi ni Archpax sa kanila, kunin niyo ang inyong mga Bible, mag-Bible study tayo sa inyong kaliligtas. Ang isinagot ng mga Ilocano, alam niyo kung ano isinagot nila? Hindi po kami humahawak ng Biblia. Kasi, ang sabi ng aming kaparian, kapag kami humahawak ng Biblia, mamamatay kami, kaya hindi kami humahawak ng Biblia. Yun ang kanilang nakakasanayan, yun ang kanilang paniniwala. Sabi ni Archpax, kunin niyo ang inyong mga Biblia, hindi kayo mamamatay. Tignan niyo man, hindi kayo mamamatay. Kinuha nila, puno ng alikabok, nasa loob ng mga doon, itinatago nila. Pero binuksan nila at natapos ang gawain, hindi sila namatay, buhay sila. At lalo pa sila nabuhay sapagkat dumating ang salita ng buhay sa kanila. Amen. Sabi ko kagabi sa kanila, kayo, pwede kayong lokohin, pwede kayong dayain sapagkat narito. Kung anong sinasabi ng inyong tagapagturo, pinapaniwalaan nyo. But you have no biblical evidence. Ano bang itinuturo ng Biblia? Nagsimula akong magturo. Ganito, si Lord, nagkatawang tao, siya'y Diyos. Siya'y nagkatawang tao. Ngayon, pagkatapos ko magturo sa kanila at pinakilala ko kaligtasan, ipinakilala ko na si Lord nagpapagaling pa rin hanggang sa panahon ng ito sapagkat hindi umiksi ang kanyang kamay, say amen. Hindi siya kumukupas kailan pa man, say amen. Lahat ng ito nagagawa niya. At pagkatapos ko mangaral sa kanila, bago ipinag-pray ni Archpax, yung may sakit niyang kapatid na nasa bingit na ng kamatayan, pinakilala namin sa kanya, may pag-asa pa ang Diyos ang bumubuhay at nagbibigay ng buhay. Pero bago kami dumating sa sa bahagi iyon, ipinakilala ko sa kanilang kaligtasan. Silang lahat,
Matigas sa mga puso ng mga iyan eh. Oo, tinanggap lahat. Hindi ba may mga religion kagaya sa Mindanao, sa Middle East, na kapag nireject mo si Kristo sa iyong buhay, talagang titigas ang iyong puso. Pero dito ko nakita, walang matigas na puso at walang doktrina ang anumang religion pagdating sa salita ng Panginoon. Babasagin niya at babasagin ang lahat. Hindi ba't nasusulat, sinabi ni Lord kay Propeta Isaias, aking pagwawaray-waray ang lahat ng harang na bakal. Pag si Lord ang nasa harapan mo, walang religion ang makapananay laban sa Kanya. Yes. Kapag si Lord ang nasa harapan mo, walang sakit at walang pader ang mamamagitan sa inyo sapagkat si Lord ay makapangyarihan at walang imposible sa ating Panginoon. Say Amen. Amen. Nakikita mo yung buhay ngayon para bagang wala kang pag-asa. Kayo mga nanonood at makakapanood ng church na ito, ng service na ito, ngayon at sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan, sometimes you feel it is hopeless. Wala kang pag-asa sa iyong sakit, iniisip mo, mamamatay ako sa aking cancer, kawawa ang aking anak, walang mag-aalaga, iniwan ako ng aking asawa. Kayo na mga nanonood, para bagang kayo'y nasa kagipitan na gusto nyo na magpakamatay sapagkat pabagsak ang inyong kabuhayan. Kayo na wala ng pag-asa, na iniisip nyo mawawasak na ang ating sambahayan sapagkat wala kaming kapayapaan. Sinasabi ko sa inyo, kapatid ko, may pag-asa, kapatid ko, and the name is the Lord Jesus Christ. Siya ang ating pag-asa. Siya ang ating Lord ng ating Panginoon. At ang Panginoon ay nasa kanyang kaharian sa sangkalangitan. Yes. He's in heaven right now. Pero may pag-asa tayo. Bakit? Nag-iwan siya ng mabuting binhi. Ang mga mangangaral at ang mga taga-crisis center, tayo ang mabuting binhi na magpapakilala sa lahat ng tao, may pag-asa hanggang nandito sa isang kalupaan. At ang Diyos ay pag-ibig. Hindi niya tayo pababayaan kung tayo manampalataya at lalapit lamang sa Kanya. Amen. There is always hope, kapatid ko. Pero kung hindi natin gagawin ang ating katungkulan, wala, hindi nila malalaman ang pag-asang iyan ay pinagkaloob ng Panginoon. Tayo ang iniwang binhi ng Panginoon. At ang binhi ito, kapatid ko, paano ito magiging kapakipakinabang? Walang pakinabang ang binhi. Kung hindi ito, lalaki. Yes. Bakit nagkakaroon tayo ng mga puno? Bakit nagkakaroon tayo ng mga pananim? Lahat na yan halos nanggagaling sa tinatawag na binhi. Ang binhi, kapag iyong pinatubo, ito'y lumalaki. Ang pananampalataya sa Lord, para buto ng mustasa, napakaliit. Pero kapag ito'y iyong tinanim, ito'y lalaki. At sisilo ang napakaraming ibon sa himpapawid. Pupunta, meaning ibig sabihin, pupunta ang napakaraming mga churches sa kaluluwa sa puno na tumubo, which is this church. Yes. At ang iniwang binhi ng Panginoon, na siyang magiging pag-asa ng mga Sodom at Gomorrah, which is the preachers and the churches na kanina ko pa sinasabi, kapatid ko, ito'y tutubo din. At ang binhi ito, kapag ito'y lalaki, ang tawag sa binhi nito'y kumpul ng bukas. Yes. Tignan nyo, kapatid ko, ang evidence. Mamasyal tayo dito sa Book of Isaiah. Samahan nyo ako. Dito sa Book of Isaiah chapter 65, ganito ang nasusulat. Isaiah chapter 65, sa bandang dulo ng Isaiah, hihintayin ko ang bawat isa. Kung kumukha ko ng mga Bible, page 1073. At ganito ang nasusulat. Isaiah 65, talatang 8. At alam nyo ang lahat ng ito. Pero nais kong idein, ang binhi na iniwan ng Diyos, tayo ito, tutubo at magiging kumpul ng ubas. At yun na po bang natagpuan? Sabi ng verse 8 ay ganito. Ready? Yes. Ganito ang sabi ng Panginoon. Kung paano nasusumpungan ang bagong alak sa kumpol, at may nagsasabi, huwag mong sirain, sapagkat iyan ay mapapakinabangan. Gayon ang gagawin ko sa ikagagaling ng aking mga lingkod upang huwag kong malipol silang lahat. Bakit gustong maglipol ni Lord, kapatid ko? Huwag niyong kalilimutan ito. Isa ito sa pinakamahalagang aral sa Christ Center, kumpol ng ubas. Tandaan nyo, tayo, kami bilang mga lingkod at kayo bilang bayan ng Diyos, tayo ang binhing iniwan ng Diyos dito sa lupa upang maligtas ang mga Kristiyanong Sodom at Gomorrah. Amen? Amen. Ngayon, ang binhi, sinabi ko kanina, tutubo ito, magiging kumpul ng ubas, magiging kapakipakinabang. Kung hindi ito tutubo, kapatid ko, mamamatay tayong lahat. Tignan niyo ang dulo niya. Ang sabi niya dito, upang huwag kong malipol silang lahat. Hindi ba kanina sa ating binabasa, doon sa Isaiah Kapitulo 1, our scriptures, doon sa dulo niya, doon sa verse 20, anong sinabi niya? Sapagkat aking lilipulin silang lahat. May isang anghel ang Panginoon na naglilipol.
Siya'y umiikot sa buong mundo. Ang kanyang ginagawa ay walang iba, kundi ang maglipol. Pumapatay siya. Nakikita niya ang mga Kristiyano na hindi matuwid, nililipol niya. Nakikita niya ang mga preacher na hindi matuwid, nililipol niya. Mga preacher na kung saan sila tinawag na preacher, pero ang kanilang inaasikaso, mga kapatid ko, yung kanilang mga negosyo. Winawasak ang kanilang mga templo at ang ginagawa nila ay pagtatayuan ng mga paaralan. Isinasantabi ang banal na templo upang bigyan ng mas malaking pansin ang mga bagay na magiging kapakipakinabang sa kanila. Sila ay naging masama sa harap ng Panginoon. Sila ay mga pinuno ng Sodoma, ang sabi ng ating scriptures kanina. At kapag ang hell na ito'y dumating sa kanila, ang anghel na ito'y naglilipol. Pumapatay. Ito ang kanyang katungkulan. Sinasabi ko ito sa inyo, kapatid ko, sapagkat ang anghel na ito'y hindi niya nalalaman ang puso ng ninuman. Walang kakayahan ng mga anghel na magbasa ng puso at ang Panginoon lamang ang may kakayahan. Nakita niya yung nakaraan, lilipulin ka niya. Pero dahil ikaw ay naging isang binhi na iniwan ng Panginoon at nagsimula kang tumubo, anong gagawin ngayon ng Panginoon? Sasabihin niya sa anghel, huwag mong lipulin! Basta nangyari. Nangyari, Archpas. Nangyari. Opo. Kasi, Archpas, sa inyo po nang galing ito at pinapangaral niyo ng paulit-ulit, as a living testimony, nagsimula tayo noong 1987. Hindi pa natin alam ang kasasaktan. Yes. Kaya napakagulo po ng mga Kristiyano noon eh. Kabaliktaran na yun. So ngayon, dahil noong panahon yun, nung hindi pa na-declare ang fivefold ministry, wala pang kasasakdalan, kung ano, hindi po ba? Yeah. Nung mga dekada 80, kahit sa Christ the Center, nakikipag-miesta pa tayo. Yes. So talagang wala yung pagkaalam pa sa katotohanan. Nasa process pa ng pag-akyat ng pagkatuto eh. Wala talaga yung kasasakdalan. So lahat ng nangyari sa nakaraan, yun ang alam at nakikita ng anghel na nanglilipol. Yeah. So ngayon, dumating itong anghel na ito, gusto niyang lipulin si Archpas. Eh itong si Archpas, sumulong. Hindi siya nanatili sa kanyang kinalalagyan, siya'y tumubo. Yung binhi na iniwan ng Panginoon at siya ito'y tumubo at naging isang kumpol ng ubas na kapag-ipakinabang. Kaya nung dumating ang hell upang siya'y lipulin, upang siya'y patayin, sumigaw ang Panginoon. Anong sinagaw ng Panginoon? Tignan nyo. Dito sa ating binabasa, ang sabi niya ay, huwag mong lipulin. Wow! Amen. Ang angel, wala siyang kakayahan na magbasa ng nilalaman ng puso. Pero alam ni Lord ang puso ni Archpas. Alam ni Lord ang nilalaman ng ating mga puso. Kaya sabi niya, huwag mong lipulin iyan. Tayo lahat, dito sa verse 8, ganito ang sabi ng Panginoon, kung paano nasusumpungan ng bagong alak. Alam niyo ibig sabihin ng bagong alak, kapatid ko? Kapag luma kang Kristiyano, luma kang lalagyan. Pero kapag ikaw ay bagong Kristiyano, kapatid ko, at darating ang bagong alak, sino ang bagong alak? The Lord Jesus Christ. Yes. Kapag ikaw ay lumang Kristiyano, ayaw mo magbago at tinanggap mo si Lord sa iyong buhay, pero ayaw mo magbago, ang sabi niya, ikaw ay papuputukin, mamamatay ka. Yes. Isulat ninyo, kapatid ko, ang sinasabi ko yan sa Luke 5:37 hanggang 38. Isulat ko ninyo yung binalik ko niyon. Lucas 5, Luke chapter 5, verses 37 up to 38. Kapag luma kang Kristiyano, ayaw mo magbago, pero tinanggap mo naman si Kristo sa iyong buhay, pero ayaw mo pa rin magbago, ikaw, bilang isang lalagyan na nilagyan ng bagong alak, which is the Lord Jesus Christ, ikaw ay masasambulan, papuputukin. Kaya sabi niya doon sa verse 38, dapat ang bagong alak inilalagay sa mga bagong sisidlan upang ito'y huwag paputukin. Hindi magkasundo ang bagong alak at ang lumang lalagyan. Kaya nga, kapag Kristiyano ka, pinatutunayan ito ng Luke 5 at ng ating scriptures kanina, ayaw mo magbago pero tinanggap mo si Kristo, malilipol ka, mamamatay ka. Eh dumating ang tagalipol na anghel, pero sumagal si Lord. Kasi yung binhing iniwan, pinatubo mo, naging kupol ng ubas, lumaki yung binhing iniwan. Huwag mong lilipulin iyan. Sapagkat ano sabi niya, tignan natin. Kung paano nasusubukan ng bagong alak sa kumpol at may nagsasabi. Sino nagsasabi? Ang Panginoon. Sinabi ni Lord, huwag mong sirain. Sapagkat iyan ay mapapakinabangan. Gayon ang gagawin ko sa gagawin ng aking mga lingkod upang huwag kong malipol silang lahat. Anong gusto ni Lord? Lipulin silang lahat. Gusto ni Lord, patayin silang lahat. Kasi hindi sila naging kumpul ng ubas. Wala silang pakinabang. Sila yung naging Sodom at Gomora sa kanyang harapan. Kaya sinasabi ko sa inyo, may bumagin ito, napakapalad natin. Amen. Ang inyong naririnig na aral, ang inyong mga tinatanggap na katuruan, kapatid ko,
Itong lahat ay nangyayari sapagkat ipinahintulot ng Panginoon. May iniwan na binti ang Ama dito sa sakalupaan sa kapanahunan ito. Ito ang inyong mga tagapagturo sa Christ the Savior. Pero hindi ito titigil sa amin. Kayo rin ay magiging binting iniwan, kapatid ko. Kayo ay tutubo mula sa pagiging iniwang binti, lalaki at magiging kumpul ng ubas. Sabihin niyo sa inyong katabi, ayon sa salita ng Panginoon, tayo, ako, ikaw, tayo, ang iniwang binti sa kapanahunan ito. At tayo tutubo upang maging kumpul ng ubas, upang ipakilala sa lahat ng nakapaligid sa ating kapwa mananampalataya ng Diyos ayaw sa kasalanan. Say, Amen. Kawawa ang ibang mga taga-church. Hindi nila narinig yan. Marami na kami nakita na aming kapwa mga ngaral, kapatid ko, kapag sila'y nagtuturo, after 35 minutes, tapos na. Nagtuturo sila kapag kami nakikinig. Na ano? Ganun ang reaksyon namin ni Archpass. Kasi walang connection eh. Walang mapupulot. Sasabihin lang nila yung kanilang alam nyo yung kanilang tinuturo, paulit-ulit lang. Yung tinatawag nilang homiletics, paulit-ulit lang. Naka-file sa kanilang folder, pagkatapos at the month of September, itong itinuro ko last year, ito rin ang ituturo ko sa panahon nito. I-adjust lang ng kaunti yan. Yun ang homiletics, naka-prepare. Hindi na nananaliksik ni Archpass. Hindi na. Kaya hindi na sila gumagamit ng Biblia. Hindi na sila gumagamit ng Bible. Kawawa ang mga taong yun. Alam nyo, sinabi yan ni Mika. Ang sabi niya, sa aba ko, sapagkat hindi kami pinakain ng kumpol ng ubas. Ang iyong narinig na salita ng Panginoon ay kumpol ng ubas. Ito'y kapakipakinabang. Pero sila, kawawa sila. Tignan natin ang ebidensya. Buksan natin ang ating mga Biblia dito sa aklat ni Mika. Kung kamukha ko yung mga Bible page 1320 sa dulo ng Old Testament, page 1320. Bago makarating ng Nahum, at pagkatapos ito ni Jonas, page 1320. Okay. Para mas mabilis, pinabanggit ko na yung page, kapatid ko. Micah chapter 7. Okay. Ihintayin ko ang bawat isa. Page 1320. Kung kamukha ko kayong King James, English, Tagalog, Diklon. Okay. After Jonas, and bago makarating na Nahum. Tayo po bang lahat ay nakahanda na? Okay. Ganito nasusulat sa aklat ni Mika. Tignan nyo ang sinabi nila, Brother Kim. Tayo, kumakain tayo ng kapakipakinabang na kumpol ng ubas, kaya tayo naging kumpol din ng ubas. Ang pagiging binhing iniwan ng Panginoon tumubo at naging kumpol ng ubas, tayo ito ngayon. Pero sila, kawawa sila. Tignan nyo sinabi ni Mika. Ang sabi niya, sa aba ko. Alam niyo ibig sabihin ng sa aba ko, hindi ba? Makalulus ko. Sa aba ko, sapagkat ako'y gaya ng kanilang pisanin ng mga bunga sa tagilid, gaya ng mga namumulot ng ubas sa ubasan, walang kumpol na makain. Ako'y nananabik sa unang bunga ng igos. Tingnan niyo sinabi niya, nakalulus tamo. Kawawa tayo, sapagkat wala tayong makakain na kumpol ng ubas na totoong kapakipakinabang, na totoong salita ng Diyos sa ating kapanahunan. Kawawa tayo. Kaya nga, itong mga tunay na tinawag sa kaligtasan, naghahanap sila ng totoong aral eh. Itong si Mamli, galing siya sa ibang church. Pero lumaki siya sa church, sa faith nila. Lumaki siya, naturuan siya sa pananampalataya, sa salita ng Diyos. Pero still, may kulang. May hinahanap ang kanyang kaluluwa na wala doon. Natatagpuan niya sa isang church na kumpol ng ubas. Dahil naitakda siya sa kaligtasan, may pagtawag sa kanyang Panginoon, hinahanap mo mga bagay na yun. Kagaya siya ni Mika. Ang sabi ni Mika, sa aba ko, kawawa ako. Sapagkat naghanap ako ng makakain ko na kumpol ng ubas, pero wala. Kaya, nagtataka talaga ako eh. Bakit may mga Kristiyano na nagagawa nilang pabayaan ng Panginoon? Pag nilaw nila, ito ang panganib ng abroad eh. Hindi naman lahat. Pero ito ang panganib ng napapalayo. Hindi lahat, ulitin ko. Pero maraming napapalayo, napapabayaan nilang Panginoon sa kanilang buhay. Sinasabi nila, maghahanap na lang po kami ng church dito. Pero alam mo kapatid ko, kung ikaw ay totoong tinawag, ikaw ay kabahagi sa binding iniwan, at ikaw ay tumubo bilang isang kumpol ng ubas, kapatid ko, masasabi mo ito. Masasabi mo na, sa aba ko.
Nakapunta ako sa bansa na walang kumpol ng ubas. Salamat sa Panginoon. Tayo ay nandito sa mabuting lupa. Tayo nakakapakinig ng kumpol ng ubas. Amen. Masakit na palamdaman. 2. Ang mabuting tao ay namatay sa lupa at wala nang matuwid sa mga tao. Silang lahat ay nagsisibakay upang magbubo ng dugo, pinuhuli ng bawat isa ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng silo. Ang mabubuting tao, sabi ng verse 2, sila ay namamatay sa lupa. Sila ay namamatay. Oo, sila ay mabuti, pero pakinggan nito, hindi sapat ang pagiging mabuting tao. Itong si Cornelio, siya ay isang mabuting tao, pero siya ay papunta pa rin sa kapahamakan. Siya ay mahilig maglimos, siya ay may takot sa Panginoon, siya ay mahilig manalangin, but still, hindi naging sapat ang mga bagay na iyon. Ang tinutukoy ko ay nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 10. Mabuting tao si Cornelio. Pero dahil siya ay mabuti, kinahabagan siya ng Panginoon, nag-utos sa isang angel. Sabi niya, sabihin mo sa kanya, narito, hanapin niya ang tao nito. Tinutukoy niya itong si Cephas, si Apostol Pedro, at siya magtuturo sa kanya sa salita ng Panginoon. Hindi sapat ang pagiging mabuti, kapatid ko. Ang hinahanap ng Panginoon ay maging kumpul tayo ng ubas dito sa lupa. Amen? Namamatay ang mga mabuti. Mayroon tayong mga kakilalang ganyan. May mga kaibigan tayo. May mga kamag-anak tayo. Kapag namatay yan, talaga masasabi mo naman yan. Rubo, kaganakan ng apo yun. Anyang mabiya ko yan. May kaganakan. May mga taong ganyan. Itatang yun, yung mabiya pa. Sobra ay kaganakan. Never yung babae, never yung dalang sakit loob. Talagang ligurahan ng katamungan. Preparable na kayo. Picturean na kayo. May mga testimony ganyan ang mga tao. Meron din testimony na, si Mamete na, wala ba tayo makasakit kayo bagay na? May mga ganun naman. May mga, yes, definitely, may mga nagsasabi na ganyan. Ay, salamat po Lord, lipas noon na ako ata. May mga tao ganyan. Hindi natin maalis yan. Kasi may mga mabubuti at may masasama. Pero yung masakit, mabuti ka dito sa lupa. Meron kang moral values. Pero pagkamatay mo, doon ka pa rin sa impyerno. Because, hindi sapat ang pagiging mabuti. Kailangan natin si Lord Jesus sa ating mga buhay. Ngayon, yun ang sinasabi dito sa verse 2. Verse 3. Ang kanilang mga kamay ay nangasa kasamaan upang sikapin isagawa. Ang prinsipe ay humihingi at ang hukom ay maagap sa suhol. At ang dakilang tao ay nagsasalita ng masamang hangad sa kanyang kaluluwa. Ganito nila nilalala. Parang pamilya yung verse 3 sa ating ito Parang ang gobyerno natin ito Ang sabi niya, ang mga prinsipe ay humihingi. Nanunungkulan ng past prinsipe. Humihingi. Gano'n bang project mo? Gagawin ko yung ipasasamento ko ang daan, ang kalsada sa Jerusalem. Yan. Ilayo natin ng konti para masyadong offensive. Yung ilog sa Samaria, malakas yung agos. Yan. Lagyan natin ng flood control project sa Samaria. Yan. Pahingihan yan. Magkano budget mo? 100 milyon. Sa akin yung 30%. Yan ang sinasabi ng verse 3. Ang mga prinsipe ay humihingi. Pagkatapos, ididemanda mo, kakasuhan mo. Pero yung mga hukom, nasuhulan, so ginagawa mo lang sala ang mga makasalanan. Tingnan niyo kasunod niya. At ang mga hukom ay maagap sa suhol. See? Wala. At ang dakilang tao, yung mga talagang nasa kapangyarihan, matataas, ay nagsasalita ng masamang hangad sa kanyang kaluluwa. Ganito nila nilalala. Yung mas alam mong masama yung ginawa ng kasamahan mo, pero tumatayo ka, pinapalakpakan mo pa rin. Sinasabi mo, siya isang mabuting leader. Bakit napakapipindyan ng verse 3 dito? Parang napapanahon na. Verse 4. Verse 4. Ang pinakamahusay sa kanila ay parang dawag. Ang pinakamatuwid ay masama kaysa sa isang bakod na tinikan. Ang araw ay inihula sa iyo, sa mga bantay, sa mga tuwid-bagayang araw na pagdalaw sa iyo, dumating ngayon, mga titigilan sila. Huwag kayong magsitiwala sa kalapit-bahay. Huwag kayong magkatiwala sa kaibigan. Ingatan mo ang mga pinto ng iyong bibig sa kanya na umihina sa iyong sinapupunan. Sapagkat sinisirang puri ng anak na babae at ng lalaki ang kanyang ama. Ang anak na babae ay tumitindig laban sa kanyang ina. Ang manugang na babae ay laban sa kanyang ginang babae. At ang mga kaaway ng tao ay ang kanyang sariling kasambahay. Napakagulo ng mundo niya. Tignan niyo yung bunga. Lahat ng binasa natin, from verses 2 up to 6. Lahat ng masamang pangyayari from verse 2 up to 6. Anong naging dahilan? Bakit naging masamang kanilang mundo at kalalagayan? Sapagkat walang kumpul ng ubas, ang sabi ng verse 1. Napakasama ng buhay kung walang kumpul ng ubas.
Pero salamat sa Panginoon, tayo ay naging kumpol ng bukas. Salamat sa Panginoon, siya nag-iwan ng binhi at itinayo niya ang isang lingkod noong 1987, which is our Archpastor. At dumami pa ang binhing ito sa kapanahonan ito, at tayong lahat ito, at tayo ngayon ang pag-asa ng sanlibutan. Amen. Kaya ang sabi ng iba ay ganito, si Lord ang aming pag-asa. Of course! Si Lord ang aking pag-asa. Pero pakatandaan niyo kapatid ko, si Lord ay nasa sangkalangitan na. At ano ang kanyang iniwang pag-asa? Nag-iwan siya ng binhi. Kasi ang sabi ng ating teksto sa Roma 9:29, kung hindi nag-iwan ng binhi ang Panginoon, tayo magiging kagaya ng Sodom at ng Gomora. Purihin ang Panginoon. Yes. Hindi tayo magiging gaya ng Sodom at Gomora. Ano nangyari sa kanila? Nilipol ng Panginoon. Yes. Salamat sa Panginoon. Nag-iwan siya ng binhi at ang binhi tumubo at naging kumpol ng ubas. Ngayon, hindi tayo mapapahamak kagaya ng Sodom at Gomora. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Say Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Kaya nga, iniiwan ko sa inyong pananalitan ito, kung inyong naunawaan, kapatid ko, umaasa ang mga nasa labas sa atin. Umaasa sila. Hindi nila alam ito, pero umaasa sila. Tayo ang kanilang magiging pag-asa kapag ibinahagi natin ang salita ng Panginoon sa kanila. Kapag nangangaral kami, ipinapakilala namin ang salita ng Panginoon, ang totoong katotohanan, ang gusto ng Diyos ay kasasakdalan, tayo ang naging pag-asa ng mga hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Kaya ngayon, gusto kong gawin yung bagay nito. Yamang sinimulan ko kanina, salamat sa Panginoon, ang sabi ni Apostol Juan sa Roma 9:29, salamat sa Panginoon, ang Panginoon ay nag-iwan ng binhi sa ating kapanahunan. Ngayon, sa ating kapanahunan, upang tayo huwag magiging kagaya ng Sodom at Gomora. Kung inyong napag-unawa yung talatang iyon at ang aral na ito, mamaya, hindi mo magagawang lalabas sa pintuang iyan. Hindi mo magagawang aalis na hindi ka lalapit sa iyong pastor upang magpasalamat. Yes? Hindi ba sinabi ni Mika? Anong sabi ni Mika? Sa aba ko! Wala akong makakain ngayon ng ubas, na kumpul ng ubas. Wala eh. Walang totoong salita ng Diyos sa kanyang kapanahunan. Naghanap siya. Wala siyang natagpuan. Pero nakatagpo tayo sa panahon nito. In the life of our Archpastor. So ngayon, kung inyo na pag-uunawa ang aral, kapatid ko, gusto kong gawin yung bagay nito. Umarap kayo sa inyong katabi. Mag-aarapan kayo. Sabihin nyo sa inyong mga katabi, ayon sa salita ng Panginoon. Natin tinanggap. Ngayong umaga nito, narito, may binhing iiwan sa ating kapanahunan. At ang binhing ito, ang siyang magiging pag-asa upang huwag tayong magaya sa Sodom at sa Gomora. At ang binhing ito ay tumutubo at nagiging kumpol ng ubas, nagiging kapakipakinabang upang tayo huwag malipon na kagaya ng Sodom at Gomora. Tayo ito, ang binhing ng Panginoon, nang iwan sa kapanahunan ito. Palakpakan ng Diyos na Mari bang kayo sumunod sa panalangin ito? Itaas niyo ang inyong kamay. Sabihin niyo sa inyong panalangin, sumunod kayo kapatid. Maging kayo mga nanonood. Dakilang Ama na nasa sangkalangitan, kinikilala namin, aming tinatanggap, aming napag-unawa, ang aral na aming tinanggap ngayong umaga ito. Salamat po, Ama. Nagpapasalamat kami mula sa kaibuturan ng aming mga apostol na kayo po sa aming kapanahunan ay nag-iwan ng isang binhi upang huwag namin maging kagaya ang Sodom at ang Gomora. Panginoon po, ang binhing ito ay tumubo sa aming mga buhay, sa aming kalagitnaan, sa aming iglesia, at naging kumpul ng ubas ng pakipakinabang. Ngayon, kinikilala namin, ito ay ang iyong lingkod at ang mga lingkod pa. At susunod kami bilang mga binhi na magiging kumpul ng ubas. Salamat po, Ama. Pinadala mo ang binhi nito sa aming mga buhay, ang aming Archpastor, at ang iyong mga lingkod pa na nagtuturo sa amin upang kami po ay maging kumpul ng ubas. Kinikilala namin ang kanyang sakripisyo. Kinikilala namin
ang kanyang pagmamahal. Kinikilala namin ang kanyang pagpapagal, ang kanyang gawa sa aming mga buhay. Salamat po. Pagpalain mo ang binhing ito na naging kumpul ng ubas. Pagpalain mo ang iyong lingkod na iyong ginagamit na patuloy upang kami ay mapagpala at maligtas. Salamat po, Ama. Binigyan mo kami ng isang lingkod na mula sa iyong puso. Kinikilala namin ang bagay ito na may taus-pusong kagalakan. Ama, tanggapin mo po ang aming pasasalamat. Kaya naman, pagpalain mo ang iyong lingkod at mga lingkod pa na patuloy mong ginagamit upang kami ay huwag malikod na kagaya ng Sodom at ng Gomorra. Magpatubo pa at magpadala pa po ng maraming binhi upang kami lahat ang maging pag-asa ng lahat ng nakapaligid sa amin sa pamamagitan ng paglilingkod o ng ubas. Ito po ang aming panalangin na tinanggap namin. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sige, kanta ka po. Kanta ka. Ikaw. Salamat sa gintong aral, Pastor. Nakikita natin mula noon, pagbulayan natin, pati ko, bagamat matagal, unti-unti nagkakapagpapasok. Para tayong isinilang na bata, na unti-unti hindi natin nalalaman, lumalaki tayo. Amen? Walang nakitang bata na agad lumaki mabilis. Dahan-dahan, hindi natin napapansin. Gradual na, pinalalaki tayo ng Panginoon. Ang ministry ito, pinakita ng Panginoon, gradual, talagang nagiging tunay yung salitang we are a peculiar people. Amen? Praise the Lord. Napakasarap nun. Salamat. Maging mga awit, manulugtog, kagaling nila. Rene-recognize po natin sila. Pagpalain niyo po sila sapagkat sila, nagalak ako kahapon. Yung mga awit niya nandun din at sila yung pinagtala ng pagkain. Salamat sa Panginoon, tunay na ang Diyos natin, tunay kasama natin. Pero kanina, tawa ko, tunay na mangyayari yung Pastor. Yung mga nagsasabing Kristiyano pero masasama, magsimula na sila mga nalilipod. Amen? Sadyang ang aming Diyos ay sumasa amin. Siya ay gumagawa hanggang ngayon. Wala kaming inihiling na hindi niya pinagkamali. Muli, nausog kami ang sambahayan ng church nito. Ang iyong bayan naman nakusog sa totoong salita. At ito, kung ilalagay namin din sa iyo, Panginoon, marami rin ang mamumulat. Marami, Panginoon, hanggang sa darating ang panahon, pagkat ito nga'y simula na. Saan nanggaling ang mga ito? Sapagkat ang bawat isa nagsasabi, halina kayo, pupunta tayo sa totoong bayan ng Diyos, sapagkat ang kanilang Diyos ay sumasagot. Salamat, Ama, sa dakilang aral na binigay mo sa iyong lingkod at sa mga dakilang awit at sa dakilang papuri. Sa lahat, ang dakilang revelasyon sa iyong repetisa upang ang iyong bayan ng Diyos. Lahat ng iyong sinalita, mangyayari. Bayan ng Diyos, patuloy niyong tanggapin. Maging kayong nanonood, patuloy niyong tanggapin ang biyaya ng Ama. Ang kanyang pangako, ang kanyang kasaganahan. Yamang tayo nagsiyaman na sa kanyang salita,
mayaman na tayo sa Panginoon. Ngayon, patuloy niyong tanggapin ang kanyang kayamanang biyaya na material. Tanggapin niyo upang kayo lalong magkaroon ng kakayahan na gumawa sa kanyang iglesia. Tanggapin niyo, dulot ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. I love you all.